kung sila ay magsasalita ng mga masasama, hindi na ho yan ang kailangan ng taong bayan ngayon. Ang taong bayan ngayon ay naghahanap ng pag-asa. Ang taong bayan ngayon naghahanap ng kapayapaan. Ang taong bayan ngayon ay galit sa korupsyon. Ang taong bayan ngayon, alam nila na ang ginagugol ng mga Marcos, Araneta, Romualdez ay pera ng sambayanan. Kaya padating na po tayo sa time of reckoning, and definitely God will save the Philippines. Opo, and gaano po kahalaga sa isang public official na maging patas po at hindi husgahan? Kasi doon sa kanyang naging pahayag, parang guilty na ang kanyang turing po. At alam naman natin kung sino po yung kanyang pinatutungkulan. At nabanggit din niya na wala daw bahid ng dugo. Pero kung mapapansin, may aligasyon naman doon sa mga kanyang mga ilan sa mga kumakandidato sa ilalim ng kanyang lineup. Wala naman kasing desisyon na ang ating Pangulo. Hindi niya ba napapansin na kung ikaw ay isang Pilipino, yung mga ginagawa niya lately, no? Lalo na after the Iglesia ni Cristo rally, ay hindi na pwedeng manggaling sa isang Pilipino. Ang ating pong Pangulo ngayon ay isang napag-uutusan na lamang at tumatanggap ng instruksyon mula sa isang banyagang bansa. Sino ba naman ang wala sa sarili? Ha? Nakita ko si Sandro. Ha? Sino ba naman ang wala sa kanyang sarili na mag-a-advise na constitutional duty mo, anak, yan. Kaya gampanan mo yan. Ang alam ko dyan, it is a decision whether what you're doing is right or wrong. Every decision, every vote by a congressman, more than anything else, besides being political, ay dapat pag-aralan ng mga moral implications. Pero ano ang kanyang ginawa? Itinulak niya ang kanyang anak para ang maging rason ay emosyonal, para ang maging rason ay paghihiganti. Talagang ang tingin nila kay Sara Duterte ay kaaway. Ang nangyayari ngayon ay wala ng katinuan, no? At alam naman natin kung bakit. Yung mga nakikinig, no? Kung kayo'y boboto ni isa sa kandidato ni Marcos, kung gusto nyo, isa, exception. Dalawa, exception. Pero hanggang doon na lamang, tigilan nyo na. Dahil ang issue sa eleksyon na ito ay whether the Senate will convict Sara Duterte or not. Si Sara Duterte ho ang issue sa eleksyon na ito. Pag kayo'y nag-elect ng majority, mga kabansa, at ito seryoso na consequence ng magiging boto nyo, ay iboboto ko si ganun dahil Tito Vic and Joey yan. Ay, iboboto ko si ganun. Dahil yan si Lito Lapid ay matinik na artista, iboboto ko yan. Dahil itong boksingerong ito ay talaga namang kamaon ng bansa. Iboboto ko ito dahil dito na nagsusumbong ang tao sa mga magkakapatid na gustong magtayo ng sarili ng dinastiya sa Senado. Pagka ganyan na naging reasoning ninyo, kayo, taong bayan, ang nag-impeach kay Sara Duterte. Kailangan ho, habang hindi pa nadidesisyonan kung ano ang patakaran ng Senate Tribunal para sa
trial ni Sara Duterte na magkaroon tayo ng mayoriya, Opo. ng malaking mayoriya sa Senado. After the elections, nabudol tayo. Alam naman natin, nabudol-budol tayong lahat. At kami lalong nagulat pagdating ng, tandaan nyo itong date na ito, February 2, 2023. Yan po ang araw na napirmahan ang 4 additional sites sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yan ho ang 180-degree turn ni Marcos Jr. sa kanyang mga prinsipyo. Mula ho noong February 2, hindi na ho niya naisip ang kapakanan ng sambayanang Pilipino. Bakit ko nasabi yun? Ang una niyang tinalikuran, bukod sa mga supporters niya, mga kabansa, ay ang economic aid na dapat manggaling sa China to the tune of 23 billion US dollars. Yan po sa accommodation na ginawa niya sa mga Amerikano ay hindi na ho makapasok sa Pilipinas. In fact, anong pruweba ko niyan? Ang pinakasimpleng pruweba ko niyan ay wala pa po sa 10% ng Chinese tourists ang nakarating sa Pilipinas mula noong February 2, 2023. From 2017 to 2019, ang total Chinese tourists po na nakarating sa atin dito na nagdala ng $1,000 bawat isa at nag-empleyo ng 2 Pilipino sa bawat isa sa kanila ay 4 million. 4 million. 1 million in 2017, 1.3 million in 2018, and finally 1.7 million ng 2019. Last year po, 267,000 lamang ang tourist na nakapasok mula sa China. Bakit? Ay kinutahan ho ni Marcos Jr. So kung kayo'y nagugutom mga kabansa, kung ang bansang ito ay hindi makaharap sa inflation, kayo ho ang unang binasura nitong Pangulong ito. Wala na ho itong pakialam kung hindi makipagsayaw sa isang banyagang bansa. At kung ano na lamang ang sabihin sa kanya, yun na lamang ang kanyang gagawin. Mapapansin niyo mga kabansa, na wala na sa sariling katinuan. Can you imagine? Hindi niya alam yung reenacted budget. Ang gusto raw ng natin ay shutdown ng government. Aba, nasaan yung talinong pinakita niya sa amin nung sinusuportahan namin siya sa protesta niya sa Comelec? Nawala ho. Ibang-iba ito Parang may sapi, no? Parang nasapian lang kung ano. Wala na hong institutional memory itong presidente natin, Agmar. Kaya wag na kayong umasa of any signs of consistency. This president and his family is in a state of panic. Desperado na ho sila dahil miskin anong gawin nila, it seems they can no longer win the hearts and minds of the Filipino. And this is not because of any force destabilizing them. They have succeeded in destabilizing their own rule because of their corruption, because of their abuse, and because of their malgovernance. Yan ho. Wala na hong institutional memory akong makita rito Opo. kay Bongbong Marcos Jr. Po.